Looking for new shows to watch? Look no further. Energy. Ito na ang mga bagong movies and shows sa ating pinakabagong watchlist episode. Paparating na sa newest episode ng Siligang sa Gabi, the podcast. Pero bago yan, pakinggan muna natin ating ka-okra of the week. Hola, this is JP from Spain and I love Siligang sa Gabi, the podcast. Follow, subscribe, and hit the notification bell para updated ka pag bago tayong episode. Hello, ka-okras all over the world! Welcome to episode 285 of Siligang sa Gabi, the podcast. Ako po ang yung Jed Setter na si Jed, together with our Eat Girl Isha and ang ating master storyteller na bagong Brazilian. Makinis pa sa bagong panganak na baby. Ang ating mas makinis pa ang kesa sa mukha. So ngayon, pagkikwentuhan natin, bakit ba kailangan magpa-Brazilian wax? Huy! Yung bang Hindi ng topic for today's video. Mag-hello na lang muna tayo sa ating mga lovely members on Patreon, sa mga nakikinig dito sa atin sa Spotify, at sa mga nanonood sa YouTube. Hello sa iyong lahat, sa ating mga subscribers. By now, 100,000 Charing! Yes! Pero malay natin, di ba? Pag-ising natin, 100,000 subscribers tayo. So go, mag-subscribe na kayo sa YouTube. Libre lang mag-subscribe sa YouTube. Sa Patreon may bayad kasi may extra kayong nakukuhang perks doon. Yung uncut vidcast nandoon. Okay, so go. Yes. Mag-subscribe sa patreon.com/Siligang sa Gabi. Kung gipit naman kayo sa pera for now, okay na mag-support sa amin by listening to our episodes every Monday, Siligang Express every 10 a.m., tsaka Wednesday 12 noon. Yan yung regular episodes. At i-share ang podcast na ito at mag-comment sa Spotify at sa YouTube. Yan na lang ang ambag nyo, guys. I-like nyo yung video, mag-subscribe kayo sa for free, YouTube for free, mag-comment kayo. It really helps us a lot. So go, yan ang gawin nyo kung wala pa kayong pang-ambag sa Patreon, okay? So yan ang mga ways to support podcasters like us. So go na, na kayo. Wag nang pinipilit, ha? Okay. Also, gusto kong i-remind na hanggang April 15, tatanggap tayo ng mga letters about office. Yes. Okay? Sa mga trabaho niyo sa opisina, mga chismis, mga reklamo, isend yan sa amin at i-forward natin sa DOLE. I-forward natin sa DOLE. Para magkasampahan na ng labor case sa inyo. Tsareng, hindi. Para lang sa mga kwento, hindi nyo maikwento sa iba kasi gusto nyo anonymous. Kami na lang ang magkikwento sa buong mundo. So mag-send kayo ng anonymous letters sa amin sa siligangsagabi@gmail.com. At sabay-sabay natin panggigilan or isolve ang mga problema yung opisina nyo. Except lang sa pay raise, hindi namin magagawa yun. Kasi syempre, hindi kami may-ari ng kumpanya, hindi kami HR. Outlet lang kami, kwentuhan lang tayo. Okay? So isend nyo na yan before April 15 sa siligangsagabi@gmail.com. Okay, so ito nga ay watchlist episode. Habang si Isha ay nagre-research pa ng mga isasabi. Hindi, may email ako. Parang kasi nagre-research ka pa ng mga naglilista ka pa ng mga sasabihin. Si Mike nga, Oo, di ba yung mga ganyan yan? Either nanonood lang yan ng mga alter sa Twitter or kaya nag-aano siya ng... Ang galing nyo! Paano nyo nalaman? Ang bilis. Pag ganyan na wala siya sa focus, yan, nanonood siya sa Twitter. Nanonood siya ng mga pageant sa TikTok. Yung mga male pageant sa TikTok. Naalala mo dati? Uy, may pinakita sa akin si Mike na hindi ako makapaniwala ng AI. Grabe. Bakit AI? Ano Galing. Sinabi niya AI, tapos na-gets ko ba't siya AI. Sobrang gwapong. Ang galing. Galing. Napaungol na lang yung isang Isha. Oo, na lang siya. grabe. Ang galing. Kaya mag-ingat kayo sa mga nakita nyo sa internet kasi baka mamaya naniniwala kayo na siya na ang pag-ibig tas computer pala. So, correct. Paniwala. Okay. O simulan na natin yung watchlist. Pag-ibig. Bigyan natin ng mga ka-okra na mapapanood kasi for sure yun ang mga inaabangan nila. Ano yung mga mapapanood sa mga streaming, sa mga sinihan at kung ano-ano pa. Sinong gusto mag-umpisa? Bibigyan namin kayo ng hopefully 6 na magkakaiba kasi nag-prepare kami ng 2 to 3 or 4 per person. Oh my God.
Okay. Si Isha parang isa lang, tapos parang hoppers yung isa doon kasi yung pinapanood nila na. Abangan sa Disney Plus. Parang ganon. Ikaw muna, Ish. Ikaw muna, sige. Ikaw muna. Okay. Nabanggit na ba to? The Pit? Ikaw Yes, nag-recommend pero sa akin hindi ko ito pa na, eh. hindi ko pa na, ano yan. Dapat isasama ko ulit kasi may season 2 yan eh, ngayon. Pero sige, ikaw na yan, go. Yes, The Pit is on HBO Max. Yes. Maganda siya and support nyo kasi may 3 Pilipino doon na Correct. ang galing nila. ER Yes. setting ba to? Hospital setting? Ito ba? Yes, Yes, nasa yes. ano sila, ER. tama. Yeah. Oo. So, ano ang kwento ng The Pit-ish? Para siyang okay, ayoko siya i-compare sa ibang napanood nating medical drama. It's parang it's close to the real thing na nangyayari. Wala masyadong OA drama. Yung kung ano talaga Yes. nangyayari. They're just painfully being human na parang Correct. ganda. Ang ganda. Si Jen nag-recommend sa akin ito and late ko siya na napanood. And nung napanood ko, ay tinapos ko siya. Sinunod-sunod ko. Inumaga. So, ako natapos kasi mo na yung buong ang ganda. season 1. Yes. Nasa season 2 na ako ngayon. Anong Yung episode ka na sa latest. season 2? Episode 3 ata pa lang ako. Oh my God. Oh, Or okay, anong sige. episode yun nakabalik na si yung 2. Yun, Kasi ba ma-spoil Ayun, nandun mo. pa lang. Okay, by the way, sa watchlist, walang spoilers ha, kasi dito may ma-review. So, dapat yung Ay, okay. natin, hindi pwede mag-spoil. Pero dagdag ko lang yun sa kay Isha sa The Pit. Marami nagko-comment dyan na yung mga influencer na mga doktor, sinasabi nila na yun na daw ang pinaka-closest to the real thing na nangyayari sa Correct. ER. Hindi siya yung totoong nangyayari kasi syempre dramatized Alam mo pa rin to yung- kahit paano, di ba? Oo. Alam mo yung parang ang intense ng eksena, pero grounded siya na parang, okay, hindi mo kailangan Hindi mag-hysterical umiiyak. dito. Oo, hindi Oo. sila yung Oo, dramatic yes. na And totoo. if you try to compare it, yung continuity nung shots per episode, kasi yung, sige, share ko na lang, yung show niya, parang yung buong season is the whole day lang talaga sa ER. Yes. Buong So yung shift. Oo. The whole shift Kung nila sa ER, yeah. Yes, let's say from yung episode 2, ito yung scene, yung may tao sa likod. Sa episode 7 siguro, yung mga tao sa likod, yun na yung episode na nangyayari. So, Yeah. ang galing. Galing nung continuity. Ang galing. Ewan ko paano yun ginawa, siguro, di ba? I-share din natin na ano Camera. siya para mag-get sila. Ang isang episode ay isang oras ng shift nila. So, kunwari, yung episode 1, 7 a.m. Yung Umaga, episode 2, 8 a.m. Ganyan. Episode 3, 9 a.m. So, tinutuloy-tuloy nila hanggang sa mabuo nila yung buong story. Tapos yung mga days of the year na pinapakita nila doon, yung parang may mga kakaibang mangyayari talaga. Kunwari 4th of July. Alam mo yung parang maraming pwedeng mangyari sa ospital. Parang ganyan. Kaya kung nasa medical field kayo or kahit wala kayo sa medical field, may enjoy niyan. Ano, so far, ano ang ratings mo sa The Pit? Out of 10? So far, I'll go with 9 out of 10. Oo, Oh. totoo. Mataas yan. Tsaka ano For siya, me. critically acclaimed. Maraming acting Yes. awards na napapanalunan niyang The Pit. Kasi nga sobrang And I'm galing so din happy ginawa. nga na may representative tayong Filipinos kasi Ito yung yung mga mas- ibang medical drama walang Pinoy in Correct. reality, 'di ba? Dapat Oo, mas dami. walang Amerika. Filipinos. Oo, Yes. oo. Ito yung mga Lalo nagtatagalog sila sa ibang scenes, di ba? Yes, yung mga Yes, nag-ano na, oo. punyeta ka. Gumaganon-ganon Oo. sila. Oo. Huy, Cute. punyeta ka. Yung mga Oo, ganun. tsaka yung, hoy, birthday ni ano ngayon? Gaganon-ganon sila. Tsaka Nagchichikhan sila ng Pinoy. Oo, na parang tsaka yung, ano yung pangalan niya? Princess? Tama ba? Yes, Very oo, Pinoy. princess. Di ba? Princess. Totoo, agree. Galing. Masaya siya. Oo. Yeah. May mga blood ano ba siya? to? Wala namang blood. Wala. Opera, wala. Meron. Ibang Ano sena. siya? Ibang eksena. Hindi, para compared sa ibang medical drama, ito yung medical drama na ipapakita talaga sa iyo kung anong ginagawa. Ganun siya. Ay, Hindi siya yung parang... ayoko. Pero hindi siya gory. Hindi siya gory. Tsaka may enjoy mo yung ibang pinapakita nila. Kasi meron doon... Ay, oo. may ibang makikita doon na may enjoy mo. Oo. Saan Yes. nga mapanood to? Saan nga mapanood to? HBO. HBO. Okay, Yes. magme-member na tayo. Member na nga ni. Or hiramin mo na naman yung yung account ni Isha. Go. Ito pang dalawa naghihiraman ng account. Pakiban po yung isa. But anyway, The Pit. Perfect yan. Yes. Yung season 2 magra-run until April. Tapos walang mid-season break. Kaya dire-diretso every week may episode drop. So panoorin nyo na yun. Yay. Oh, weekly to. Habol ako. Okay. Yes.
Ako naman, ang aking first Ikaw? recommendation is a movie. Nakaka-release lang sa sinehan pero nasa streaming na rin ngayon. Yan ang tinatawag na The Housemaid. Narinig niyo na ba yan? The Housemaid. Dapat panonoorin kayo sa sinihan pero hindi ko. Ano siya? Thriller drama. Tapos mapapanood niyo siya ngayon sa ma-rent niyo na yung movie sa Apple TV or sa YouTube. Pero it's about a family na nag-hire ng housemaid kasi parang yung housewife or yung asawa dun sa family parang nabuntis, nag-expect siya na manganak siya. So, nag-hire siya ng panibagong housemaid para to look after the house, tsaka para may katuwang siya sa ng bahay. Turns out, may mga secret si family, si wife at si husband, at tsaka si mismong housemaid na mare-reveal. So, as it progresses, mare-reveal yung mga deep, dark secrets nila na as individuals and as a team or as a group. Tapos may mga steamy scenes, so hindi siya recommended for families with young kids. So make sure na kung papanoorin nyo ito ay medyo kayo lang mag-asawa or solo nyo, ganyan. Oo. Kasi may maraming mga dito, bembangan na na eksena. Oo, straightforward na ito. So feel ko R16 to, kung titingnan mo, R16 ganyan. May mga papuwet, may mga ganyan. So, very very steamy siya. So, wag niyo na lang panoorin with your kids. Anong pangalan ulit? The Housemaid. Di ba thriller? Drama thriller siya. Tapos, punong-puno ng plot twist. Kaya parang every time na manonood ka or every moment nandun ka sa sinehan or nandito ka sa pinapanood mo siya, para edge of your seat level of ganyan. May mga gulat. Ganyan. So, maganda siya. Tapos, yung revenge sa dulo nung kung sino man yung kailangan mag-revenge, very satisfying. Kaya panoorin nyo to kasi kung gusto nyo naman ganong drama, may enjoy nyo ang The Housemaid. Okay? So, for me, yan ay 9 out of 10. As in, tuwang-tuwa, maganda tong Sige, I'll give it a try. Yeah. Naka-showing pa yan dito. Check ko nga. Hindi na. Nasa streaming na so hindi na showing yan. Okay. Parang nag-showing yata yung mga early January ba or February. Ang tagal na pala. Yes. Ikaw, Mike, ano ang first recommendation mo? Akong first recommendation ko, maganda to, Heated Rivalry. Panoorin niyo Heated Rivalry. Luma-luma. Hanggang ngayon, Heated Rivalry pa rin. Sa HBO. Kaloka. Wala sige, bang ibang pinanood para ni-replay na yung Heated Rivalry pa? Sige, i-promote ko na lang. Heated Rivalry Season 2. Season 2. Wala. Nag-shooting na ba sila? Long game. Kalokang aga. Yung long game naman. At prom ka ba niyang team ng Heated Rivalry? I think pro bono. Go. Ayan, showing na ngayon ang One Piece Season 2 sa Netflix. Ayan, yung pinapanood ko ngayon. Yung anime, di ba? Tapos ginawang live action. Well, nung anime siya, nung cartoon siya, pinapanood ko siya sa TV. Pero kasi sobrang... Ano ba yung story nito? Si Monkey D. Luffy, gusto niya maging king of the pirates. Yan. Okay. So, mga pirata, ang mga story ng pirata to. Tapos, along the way, marami siyang nami-meet na iba pang pirates na nakalaban niya. Tapos, tumaas yung, yung reward kapag siya yung, pag nahuli siya or napatay siya, tumataas yung reward. So, hanggang sa, as in, ang dami na niyang adventures, marami na siyang nakilalang mga pirates. Yung iba naging friends niya. Kasi yun, hanggang sa naging, siya, so King action, of the Pirates. Action fantasy, comedy? ganyan. Kasi may mga powers eh. Okay. May mga powers sila eh. Meron silang parang magical fruit, devil's fruit ba yung tawag doon. Kaya siya humahaba yung arms niya, kaya siya, goma-goma siya. Elastic siya. Kasi nakain siya yung isang forbidden fruit, parang ganun. So, may mga na-meet siya na ibang pirates na nakakain din ng iba't ibang fruits. So, may iba't ibang powers din sila. Ibang abilities sila, ganyan. Yes. Okay. So, may crew siya. Nandun si Makenyu, si Rono Rozo. May crush ka dyan si Makenyu. Si Zoro. Di ba si Zoro? Oo. Siya yun.
Kaya siya pala. yung ano ulit. Color green Kaya pala nanonood. Kaya pala nanonood ng One. Hindi as in, gusto ko talaga yung gusto ko talaga yung One Piece. Okay. Tsaka si Zoro. I love it. Okay. Iba-iba na yung agad natin One Piece, The Housemaid, at saka The Pit. Iba-ibang flavors yun ang pwede yung panoorin. Yes. Ano ang ratings mo sa One Piece? Uy, maganda talaga siya. 'Di ba kung i-compare ko yung adaptation, yung real life adaptation ng Ghost Fighter. Okay. Ito, yung with the effects and all, ang ganda ng pagkakagawa talaga ng One Piece. Okay. Oo. For the Saan to? yung comedic na play sa anime na ma-convert nila into real life. Ang galing ng okay. translate, ganyan. Netflix, siguro Netflix I'll give it 9 out of 10 din. Ang tataas ang tataas sa mga ratings tingnan natin. Maganda talaga, Oy, mga promise. ka-okra, Tsaka yung panoorin casting nyo. magaling. Hindi, tsaka panoorin na mga ka-okra, tapos mag-comment sila kung agree sila sa mga ratings natin, kung 9 out of 10 or whatever. Kasi again, subjective yung mga ganito, di ba? So hindi mo alam kung magugustuhan nyo or Correct. hindi. Sa second part ng episode natin, more watchlist recommendations ang aabangan, more movies at more series sa pagbabalik yan ng Siligang sa Gabi, the podcast. Hola, this is JP from Spain and I love Siligang sa Gabi, the podcast. Alright, break time muna sa usapang watch list at movie series recommendation. Time for our member shout out. Hello to the certified Ka-Okra Pro and Pro Max members on patreon.com/Siligang sa Gabi. Go Isha girl! Hello sa inyo, Abby Katigbak, Aid. Ay, wag pala sabihin, Grabe naman yung buong Sorry, buo. ulit. Sorry. Hindi, okay lang Hi yan. sa'yo. Wag nga, parang mali nga. Sorry. Hi, Abby K, Aid, Alfie and Abby, Audrey, Nurse Buen, Belle Shane, Bia, CS, Ninang Carla, Cecil, Chet, Chino, Christian J, CJ, Corinthia Smokowski, Zarina, Dar, Dave, Donna, Franklin, Gio, Glide, Hazel, Ian, Insect Bites, Isles, and Jenny from the block. Hello! Hi Hello guys. din kay John Ray, JC, Jean, Jennifer, Jeremy, Jermaine, J, Joanne, Mazo, Jonathan, Joseph, JP, Cassandra, Kat, Kims, Cristel, or si Cray, Christine, Lemon, Leo, Ryuji, Les Boom, Motherly, Mads, Maida, Mama Matumbakalan ni Rio, Manags, Marnila, at kay Marlene Faye. Hi guys! At hello dun si Maui, Hello. Happy Michelle, D. Milin, Moshnik, Snorlin, Not Hannah, Nurse Camille, Ochalate, Patch Potatoes, Pepe, Phoebe M, Primrose, Pris, Rara Rams, Ren, RJ Ribera, Shola, Shane, Sheena, Sheila, Shizu, Trisha, Saitel, Vernice, Vida Margaret, at kay Welmer. Hi sa inyo mga guys! Thank you for being part of our Patreon members. Dahil sa inyo, nakakatulong tayo sa ating chosen organization for the month of March. Yan ang Likhaan Center for Women's Health bilang Women's Month, diba? At yung game natin sa Patreon, sa YouTube tungkol sa Women's Month. So yan ang may relation. Kasi hindi pa namin nalalaro sa episode na to. So mamaya abangan nyo or baka natapos na, hindi ko pa sure kung anong uploading sequence natin, pero abangan nyo yan. So kung gusto nyo rin maging ma-entertain with a cause, mag-member na kayo sa patreon.com/Siligang sa Gabi. Make sure na Pro or Pro Max na membership nyo at active ang inyong subscription at yung payment para hindi kayo mawala sa ating weekly roll call dito sa sa Patreon. Okay? So go mag-member na ngayon na. Okay? Ngayon naman, idiretso na natin ito sa i-shoutout sa gabi. Initially, parang ang gusto ko basahin is from our yung 5th anniversary episode. Pero may nasabi rin kasing maganda dito sa Batang 90s episode. So, Okay. mag-backread muna tayo ng kaunti. This is from episode 278 sa comment section natin sa Spotify. Okay. Ito yung about the Batang 90s Larong Kalye episode. Okay. Okay, nakakatawa to. Meron nagsabi dito si Dana K. Apipalses. Ay, sorry, may motor. Nakasakay pala siya sa tricycle, no? Si Dan. Sabi niya, hindi ako makarelate kasi never ako nakapaglaro sa labas ng bahay. Oh.
Kasi pagkalabas ng gate namin, highway agad. Tama naman. Oo, Huwag ka naman. mag-alala. Baka makagit ka ng truck. Oo, tama yan. Oo. Sa loob ka lang ng bakod. Ang cute, nakakatawa. Tapos may hatid sundo rin na school, kaya bahay school lang ako. Ha. Pero now, I'm in my late 20s. Gusto ko sana maka-experience na magpalipad ng saranggola. Ang cute, no? Masaya Try mo sa yun. highway, ang Magpalipad. bilis nun. Ang Oo. bilis nung takbo. Isabit mo sa truck. Isabit mo sa truck. Pero saan ba siya makakalipad? I think sa mga open parks. Yan, Oo. try mo. Pwede. Saan ba siya? Sa- Saan area? Sa Hindi Subic. niya Maganda sa sinabi. Subic magpalipad ng Kung ano. malapit siya sa highway, ewan ko. Hanap Hindi ng for open sure na- parks. So, hindi naman kailangan dun sa highway siya magpalipad. O pwede naman sa ano. Question pala, marunong kayo gumawa ng saranggola? Yes. Yes, ako marunong Di ako. ba? Yan. PE ko yan Alam sa mo, UST. tama Gumawa na ba siya ng kung gola. pareho Excuse me. tayo? Ang ginamit nyo rin ba yung walis ting-ting? Yes. Ang galing. Hindi kami Ay, ganyan. Hindi kami ganyan. Ano, barbecue stick? No. Ang sa amin, kasi PE namin yan, ang project namin ay gumawa ng giant kite. Okay. So, anong gamit As nyo? in- Tubo? Kawayan mismo at saka shower curtain ang gamit. Hindi nyo kaya. Ang laki. Oo, ganun kalaki. Kasi nga, di ba yung kwento ko na napunta kami sa adapted PE, yung mga PE ng ano, yung may mga may sakit sa puso, ganyan. Kasi nga naubusan kami ng PE sa UST noon. Oh. Part noon ng PE na yun ay maging gumawa ng ano, saranggola. Papagayo nga ba yung tawag, yung malalaki, ganyan, malalaking saranggola. Tapos yun yung PE namin, pinapalipad namin dun sa ano, sa field. Tumatakbo kami dun sa field, tapos papaliparin mo siya mataas. Pero ang laki. Ano kami? Parang 5 kami or 6 kaming tumatakbo sabay-sabay. Tapos yung iba naghihigit nung tali kasi Oh my sobrang laki God. niya. Oo, ganun level. Pero di ba ang saya? Kami, ano lang Oo. ako nun, walis Pagod kami. ting-ting, tsaka jaryo. Walis ting-ting, jaryo. Ah, Tapos- pwede nga, Correct. Jaryo. Tsaka string, di ba? Ano lang. Yes. Yes. Tama naman. Buti na Tsaka yung ikutan ng explore ano, mo na. ikutan ng string. Ano yung ikutan nyo ng string? Mga bote-bote lang. Nylon. Wala Oo. lang, kung sa, parang ano lang din. Stick lang din. Kasi mahirap magbuhol yun, di ba? Bawal, mahirap Oo. magbuhol. So, dapat may ikutan ka. Anyway. Okay, isa lang mababasahin mo ngayon. Isa na, hindi, isa pa, sige. Ito si Ren Dakutan. Sabi niya, naisip niyo ba kung kailan kayo last naglaro, tapos di niyo naisip na yun na pala yung last time na magiging bata kayo? Aww. May malalim yung mga hugot ng mga tao dito. Grabe rin. Oo nga, Anong no? pinagdadaanan natin? Hoy, pero Pero alam mo, diba? may ganyang trend sa Gets, TikTok, oo. yung mga nanay. Yung parang bubuhatin nila yung anak nila kasi sabi nila, they wanna remember when is the last time na binuhat nila yung kids nila. May napanood nga akong before, ganyan. oo, Ay, di ba? okay. Kasi before, may mga, syempre mga magulang, hindi mo alam na last time mo na pala mabubuhat yung kids mo kasi malaki na sila. So ngayon, ginagawa nila yun sa TikTok. Parang for them to remember the last time that they can carry their kids. Oo, tama yun. Di ba? Nakakatuwa. Kaya nakahuling naglaro na, yun na pala yung last mong laro as a kid. Ako nga, sabi ko, diba? As a oo child. nga, no, kailan, kung alam ko lang na yun yung last kong laro with my, mga Yeah. friends. Correct. Tanungin natin si Mike. Mike, kailan ka huli naglaro? Minsan, naglalaro pa rin kami. Ano ang nilalaro nyo ngayon? Fencing Apoy pa na, din, no? fencing. Apoy. Or apoy. Fencing. Naglalaro na sila ng apoy ngayon. Oh, iba na yung Tanong ko, nilalaro ni Mike. let's play? Oo, Okay, correct. let's Oo. play. But anyway, thank you sa lahat naman nagko-comment. Yes. Oh, yung dami nagko-comment dun sa Nakakatuwa. anniversary, sa Yeah. mga episodes natin sa YouTube tsaka sa Spotify. So, Susunod makiisa na na yan, kayo. guys. Oo. Yeah. Mag-comment na kayo. Pila yan, Sobrang dami nakapila. yan. Oo, go. Mag-comment na kayo. Isa yan sa ways of supporting us and making sure na lumalabas din kami sa algorithm ng ibang tao. So, mag-comment kayo na mag-comment please para lumaki na lumaki ang pamilya natin dito sa Siligang. Okay? So, nasa Yes. Siligang sa gabi sa Instagram, YouTube, Facebook, anywhere. TikTok, go. Mag-comment kayo dyan. Or pwede na mag-comment dito sa mga episodes sa Spotify, sa YouTube, at sa Patreon. Okay? Go na. Ngayon naman, ibalik natin ang kwentuhan sa mga watchlist recommendations. Napanood nyo na yung House of Dynamite? Hindi. Oh my God. Kailangan yung panoorin tong House of Dynamite. Nasa Netflix yung makikita yan. Ang story nitong House of Dynamite, may nuclear missile na dun sa world ng House of Dynamite ay mag-hit sa Chicago, USA. Okay. So itong unidentified nuclear missile na to, nakita sa radar nila,
tas tinatry nilang gawin yung best nila to intercept, meaning para magpapalipad sila ng ibang missile para kung ano yung nangyayari ngayon sa mundo. Ganun yung ginagawa nila. Diba sa Dubai, ang daming story na may mga lumilipad na missile tapos ini-intercept para hindi bumagsak, para hindi tumama fully. Okay. So yun yung gusto nilang gawin, i-intercept tong to missile na to. So buong pelikula, movie lang to buong movie nung House of Dynamite. They're trying their best to do that. Tapos sa POV siya ng iba't ibang taong involved doon sa operation na yun. So para may operation na nandun mismo sa loob ng control center, may operation na nasa field, ganyan, may mga ganon lente. So kaya nakakatuwa siyang panoorin kasi iba-iba yung story nila. Kung ano yung at stake sa kanila, sa pagkatao nila, kung sakaling tatama yung missile sa Chicago, USA. So again, isa tong edge of the seat thriller, action thriller siya kasi talagang hindi mo alam kung ano ang mangyayari at dapat abangan nyo yung ending kasi yung ending ay kakaiba. Series siya or movie? Movie ito. Okay. Oo. At mapapanood niyan sa Netflix, available yan sa Netflix. So hindi kayo kailangan magsuking tindahan dyan dahil lahat kayo may Netflix account. House of Dynamite. At Okay. itong movie na ito, I would say is a 10 out of 10 for me. Ganon siya kaganda. Talaga? Yes. So panoorin niyo yan. Lalo na yung ending as in mapapaisip kayo kung ano ba nangyayari sa ating mundo lately. Ganyan level. So, very siya. So, hindi sinasadyang pagkakataon, the context is contexting. Kasi very timely and very, very relevant to today's story. So, panoorin niyan kung gusto niyong makabahan. Kung gusto niyong kabahan. Pero kung ayaw niyo manood ng mga ganun, guys, again, discretion yan. Kasi I understand yung iba. Siyempre, may mga kamag-anak sa Middle East, diba? May mga friends sa Middle East. Iwasan nyo na lang muna para hindi maisip na mga ang mga worst case scenario sa mga reality ngayon. Okay? So again, House of Dynamite nasa Netflix. 10 out of 10. Go! Mike, ikaw na. Go. Ako yung next ko, ice hockey, heated rivalry. Sulit. Alam mo, minsan akala ko ikaw na yung director. Kasi nga, todo promote ka. Uy, niregulo nga ako ni Julie ng yung medyas ng banana. Uy, thank you, Julie. Oo, ang ganda. Yung raspberry na may banana. Grabe. Ang ganda nga, binigyan ako ni Julie. Ano yun? License talaga? O nagkataon lang na may banana yung Ayun ko kay Julie, kung parang di mo, Shopee ba niya in order? Chinese yung pangalan. So baka inspired ng talaga, merch. Okay. Correct. And then, yung next ko, magandang movie na panood namin recently. Ang title nito is The Loved One, starring Jericho Rosales and Ann Curtis. Okay. Bakit? Ang ganda ng pagkakasulat at pagkadirect ni Direk Irene. Oo. Iba talaga ang take kapag ikaw yung writer, tapos ikaw din nag-direct kasi mapapalabas mo talaga kung ano yung gusto mong angulo at kung paano yung messaging na gusto mong ipalabas dun sa eksena na yun. Sobrang ang galing ng pagkakatahi ng movie kasi yung movie niya parang it talks about the relationship nilang dalawa na nung una through the years Na iba-ibang timeline. Iba't-ibang na halo-halo siya. Bumabalik-balik siya sa iba't ibang years nila. Okay. So kumbaga yung opening niya parang present tapos babalik sa iba't ibang years nung magkasama sila. Tapos ang galing ng pagkakalatag kasi nung una nasa side ako ni Guy. Okay. Tapos eventually napunta nag-shift ka sa side ni siya. girl? Napunta ka sa side ng girl? Oh my God. Correct. Mike. Oo, iba ka na. Binago ka na ng The Loved One. Ang ending, naging bisexual ako. And there's no shame in that. Kung yan ang mo, why not? Diba? No king shaming. Diba? Na-confuse ganun ako. ka-powerful. Ganun ka-powerful yung movie. So, anong ratings mo sa The Loved One? I'll give it 9.5
out of 10. Me May po. also, same rate. Taon. Same Ang rate. ganda. So deserve Ganda ng deserve ang box pagkakakwento. office success. Kasi di ba ang taas niya ng Oo, plus grosses. I think nag-experimental sila na babaan yung price ng tickets for cinema, for Alam mo, dapat movie talaga theaters. ganun eh. Dapat ganun talaga. Ang galing. Para manood yung mga tao, di ba? Ganda ng pagkakagawa. Showing yan dito, pero sa Queenstown, kasi 3.5 hours bago makapunta. So, tiyatamad ako. Tiyatamad ako manood. Layo kasi. Feeling ko Tayo mo na lang. Netflix to. Oo, feeling Feeling ko ko Netflix din. na lang. Abangan ko na lang sa streaming yan. But anyway, Ganda. Kisha, last recommendation mo. Nagsabi ka na... Di mo talagang wala siyang Kaya? baon, mga be. Dalawa eh. Either Naghahanap pa siya sa Netflix recommend... eh. I'll recommend yung Hopper. Hoppers. Ay, Hoppers nga! Kasi hindi pa napanood Hoppers ni Mike Pilipinas. yun eh. So, ano na lang. Sige, ito na lang. Ongoing pa naman to. What Lies Beneath. This is maganda ba yan? on. Ang ganda niya for me. I mean, feeling ko hindi siya na ano ng Filipino market. Pero I like na the writers talagang tinapangan nila na parang, stick tayo sa storya. Which I really, really appreciate na sana unti-unti yung iba din nating mga storya. Or ano Medyo siya? tumapang na rin. Hindi ba siya dedicated to the streaming Bakit may market? tapang? Bakit may tapang is? Kasi feeling ko hindi sila masyadong nagbase sa opinion ng mga nanonood. 'Di ba may mga show tayo na inaano yung storya based sa reaction ng audience. social Ito, listening. parang feeling ko sa simula pa lang, alam na nila kung paano to mag-end and they're gonna stick to it. Yun yung okay. nagustuhan ko. Ang galing ni Jake Cuenca. As in, parang Nakatakot natatakot ako sa kanya. Natatakot ako sa kanya. Ganun siya Ano siya, kagaling parang yung umarte. acting niya dito parang Dahmer acting. Yung parang sa Netflix. Oh, Jeffrey Parang Dahmer. Oo, parang mga ganyan. Tapos, may mga eksena na gets ko kasi baka hindi ma-pick up agad ng Philippine audience yung kapag So are you saying na 8-8 ang mga Pinoy? Bakit niya may ganong notion? hindi no? naman. Parang Paano yung ko audience, yung parang audience natin, Hindi- pag tayo, feeling natin hindi magagets. Bakit ganun? Kasi- tingnan, hindi nga marunong Matalino bumoto naman ng tayo. presidente. Ay, well, Hindi nga that's marunong true. bumoto ng presidente. Hindi, pero May Paano? point ka dyan. Tsaka naniniwala ka sa fake news sa Facebook, parang hindi magiging Oh, 80-80 diba? ang mga... Totoo naman din. Paano? Gets ko naman. Diyos ko, Gets ko na. Thanks for the puring-puri naman explanation. yung Ano siya? Agila na Ano? tatakbo ng 2028. Oo, may mga cartoon characters ha. Tigilan nyo na yan. anyway, teka, ano ba yan? Grabe naman kayo. Mabalik tayo. In a way, Gigil slow ka na. burn siya. Hindi. Slow burn siya, pero hindi siya yung like, pinoprolong nila yung storya. It's more of like, kailangan maintindihan ng audience na ito yung nangyayari. So, maraming establishing about the characters. Okay, And feeling ko, gets ko na to parang 2 episodes ago, pero inaano pa rin nila. Which is, I think, oo. Which is feeling ko, pwedeng wag na, but feeling ko, baka kasi hindi pa ganun ka. Para lang mag-get siguro talaga ng audience na, okay, kailangan maintindihan nyo na ganito talaga yung And character na ano to. siya, for more impact. Kasi pag na-reveal lahat, maaalala mo lahat yung mga maliliit na details na ganun eh. Di ba? Pag mga ganyang thriller. Totoo. Yes. So, Ano ang ratings for mo sa What me, Lies Beneath? this is, I'll go for For iced tea, then Coke. story-wise, I'll go with Order pala. 8 out of 10. Pero if I'm gonna compare it with yung mga previous nating Filipino series, 10 out of 10 siya for me. I mean, gets nyo ba? Okay. So, Kung Versus storya Batang Quiapo, siya, ganon. 7. Oo. Pero pag kinumpare ko siya sa iba nating nabgawang storya sa Filipino isa sa mga pinakamagaganda ITV, to. Oo. I'll go with 10, yeah. Okay. Ang ganda. What In fairness. Lies Beneath. You can watch this on saan mapapanood? Netflix. Nasa Netflix and ba I yun? Want. And Wala I kasi Want. yun sa And Netflix also dito All eh. TV2. All TV2. Ano? Wala siya sa Nag-promote. Netflix here. Kaya napanood ko lang dyan 4 episodes. Kasi 4 Wala episodes siya ang sa hindi libre sa I Want. Netflix. Hindi siya, Wala sa Netflix. na-geolock siya. Na-geolock. Pilipinas na. So, patuloy mo sa I Want. Manood tayo ng What Lies Beneath sa I Want. And Netflix also. Or Netflix. Yeah. Hindi, tsaka ipapalabas din sa mga prime time yan, di ba? Ngayon pala, pinapalabas sa prime time yung What Lies Yes. Beneath. Yes. Nalalapit na rin yung pagtatapos ng What Lies Beneath. Hoy, pag Abangan nyo. nag-air to, tapos na kasi last 2 weeks na lang yan currently. So, dapat tapos na Kaya siya nga. Ilang ep ba to?
Ay, oo. Pang next week pa to eh. So, next week kaya pa to. nga, So, 2 Sakto, weeks. last week na ng What Lies Beneath ngayon. Ganun ba yun? Oo nga, Wednesday lalabas. Yes, tama, Oo, tama. So kung hindi pa nila napanood yung buo, panoorin nyo na lang sa mga streaming, Netflix or iOne. Kasi nga, matatapos na siya sa TV. Okay, anyway. Ikaw, Mike, ano ang last recommendation mo for our ka-okras? Gusto ko sana Hoppers kasi hindi ko pa napapanood. Baka panoorin ko mamaya. Pero, so hindi mo pwede i-recommend sige. kasi hindi mo napapanood. Ang i-recommend ko na lang, recently lang din naman to na-add sa Netflix. Ang Meet Greet by Ay, oo! By Star Cinema. Karami mo dyan! Grabe. As in, pangatlong beses ko na siya napanood. Totoo Pero yung ka. emotion ko talaga, as in, na ano talaga, as in, Okay. iba Nakarelate iba kasi ang dun tama. si Mike. Yeah. Iba Hindi, yung pero tama niya. kahit ako na hindi naman ako nakarelate dun sa kagaya ng level ng kay Mike, naiyak din ako eh. Nakakaiyak siya. Aww. Nakakaiyak siya. So, panoorin yan. Bakit mo nire-recommend to, Mike? Ako, aside from lahat naman ng mga ginagawa ni Star Cinema is magaganda at nakakaiyak and relatable. Ito lang siguro yung 100% talaga na super relatable. Kasi swak na swak talaga from kung ano yung experience ng family namin. And I think, binibigyan ng movie na to yung, ang tawag dito, yung perspective ng ano yung na-experience ng family. Talaga. Oo, nang may cancer. Kasi madaling masabi, may cancer siya. Nakakaawa. Grabe. Tsaka ganyan. alam mo, isa sa pinagusto kong part, yung sinabi na may cancer nanay. Kasi totoo yun talagang mapapahinto ka talaga na parang, parang dead silence talaga. Saka iba-ibang take yung mga anak. Kung ano yung hindi sila pare-pareho na sige tulungan natin, hindi sila ganun lahat. So makikita mo talaga yung diversity ng reaction. Tsaka yung tama si Mike, yung perspective kung paano tinitake ng bawat isa. Given na yung isa bunso, isa middle, isa panganay. Diba? Totoo, agree. Tsaka Ganda hindi niya. siya focus sa may cancer yung nanay o lahat about dun sa sari-sarili on their own as individuals. Meron din silang problema na kinakaharap, 'di ba? Kaya ang galing ng buhay, 'di ba? Yes. Kaya ang ganda ang ganda nung once na nalaman mo na may ganun kunwari yung challenge sa family mo, hindi naman titigil yung sarili mong mundo for it. Diba? Kumbaga, tuloy-tuloy rin yung challenges mo, tuloy-tuloy rin yung trabaho mo, tuloy-tuloy yung mga dapat mong gawin. Pero alam mo, sobrang commendable ng acting ni Joshua Garcia dito. As in, iba siya. Siya, for me, ang best actor sa tsaka bunch na dito. What's his name? JK. JK na ba? Pwede naman. Pero sa kanilang tatlo, parang... niya. Si ang akin, si Joshua, doon ako na, talaga, grabe, ang galing niya. Aktor na aktor, ganun. Oo. Anyway, anong ratings mo dito sa sa Meet Greet by? Siguro 11 out of 10. Oh, sumobra. Super. Sobrang ganda. Ang galing. Oo, sobrang ganda ng classic family movie ng Star Cinema. Mga ganyan yung mga dating. Tsaka accurate yung accuracy, doon ako na shit ang ina. Sobrang yung kumbaga kung ano yung nakikita ko sa bahay. Siyempre iba yung nakikita ko yung sarili ko na ganito pala yung nangyayari sa amin. Iba rin yung angulo noon na may ibang angle ka na hindi mo nakikita na paano yung mga kapatid mo, anong reaction nila on their own, paano yung mama mo, paano na kunyari hindi siya nasasaktan pero sa totoo nasasaktan pala siya na hindi niya pala yung pinapakita. Ganon, sobrang kaya ako, parang mas na shocked ako na shit, oo nga parang may iba pa palang angle. Hindi lang ikaw, yung perspective na hindi ko pa nakita. Kung Ganda. naka-follow kayo kay Mike, in-story niya yan. In-story niya yung review niya, in-story niya yung pag-iyak niya, in-story niya yung reaction ng sister niya, pinapanood nila ulit, di ba yung mga... Correct. Pero ang galing mo ikaw, in fairness yung napapanood mo ulit, kasi di ba yung iba, syempre, hindi nila kaya kasi traumatic. Pero si mama hindi niya pinanood As in, hanggang ngayon, hindi pa rin niya napapanood. As in, Nung never. una kasi, di ba nung in-invite ko siya na manood ng sine, sabi ni mama, ayoko. Sabi niya, gano'n. Kaya nagulat ako, ayaw mo manood. Yun yung di ba? Pag uwi mo after ka manood ng sine, nagbigay ka ng flowers. Yun di ba? Yun yung night nang bilak siya ng flowers. Thank you for fighting, chururut. Di ba? May ganun ka. For fighting. Kasi, di mo, maano mo din dun sa movie na parang gusto na niya mag-give up
ba't niyo ba pinapakailaman yung tao? Gusto na niya mag-give up, ayaw na niya. 'Di ba? Parang kaya napatingin ko, kaya napa-video na naman yung nanay ko. May bulak. Akala na naman niya birthday niya. Akala niya debut niya na naman. Naalala ko na naman to yung ice cream na padala namin sa iyo na akala niya ay para sa kanya. Sorry, hindi ko na-clarify yun. Salamat, favorite ko to. May ganun siya. Ay, tita, hindi ko para sa inyo. Para po yun kay Mike. Pero sige po, sinasisang bahay naman kayo. Ano nang gagawin namin, di ba? Go na lang. Joke lang, tita. Anyway, ayun. ang ganda. Meet Greet Bye sa Netflix. Panoorin niyo yan. Yes. Iba-ibang recommendations na yan. Iba-ibang flavor. Iba-iba. So, may mga series, may mga movies. More or less hanggang sa next watch list natin, it will satisfy your cravings on different stuff na pwedeng panoorin on streaming. So go nyo na yan, panoorin lahat at mag-comment kayo kung agree kayo sa mga ratings namin, okay? Ang saya, ang lungkot, ang memorable ng iba pang kwentuhan sa uncut version episode kung saan sinagot namin ang kwentanong na what is a moment in your life that you'll never forget. At nagkataon, moments ang na-share namin. Ang dami naming na-say. Hindi lang isa. Ang daming na-ungkat sa baul. So kung gusto niyo malaman ng mga memories namin, happy and sad memories, ay magpunta na kayo sa patreon.com/siligangsagabi and be a Okra Pro or Pro Max member ngayon na. At magpunta kayo sa YouTube kasi may game tayo sa YouTube kung saan pwede kayo manalo ng salapi. Magki-quiz ang mga Eyabab at Ekalal. Oo ha. Kasi ang mananalo doon ay para sa mga nakikinig sa YouTube at sa Spotify at sa Patreon. So go na kayo sa youtube.com/@siligangsagabi. If you like this episode, comment below. Let us know. Mag-DM kayo. I-share nyo ang app na ito at itag nyo kami ng social. Siligangsagabi at Gmail. At Siligangsagabi at Gmail. Ano ba? At Siligangsagabi. That's SILLY GANG Sagabi. At i-rate ng 5 stars ang podcast na ito sa Spotify. At sa mga brands out there, baka gusto nyo rin mag-collab with us. You may email us at siligangsagabi@gmail.com. That's SILLY GANG Sagabi at gmail.com. Yeah. You have reached the end of episode 285. Yes. Yes. Abangan ang pinakabagong episode next week. Salamat sa pakikinig and see you again next week sa pinakabagong episode ng Siligang sa Gabi. The podcast. Julet. Good night, guys. Bye. See you next week. See you sa YouTube.